tayo'y di na nagkita. Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito po ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito, dito sa ating dulang. Luha. Nandito na ako sa bahay ni Carla. Magpapaalam ko naman ako kay Carla na aalis ako sa bayang ito. Romel, salamat. Akala ko hindi ka na naman pupunta dito ngayon. Ano bang nangyari sa'yo? 2 day off ko na hindi ka pumunta dito. Ang mabuti pa, halika, tuloy ka muna. Carla. O ano? Halika nga muna dito sa loob para makapag-usap tayong mabuti. Hindi na. Dahil hindi naman ako magtatagal eh. Ano? Ngayon nga lang ulit ka pupunta dito sa bahay. Tapos, para kang nagmamadali. Ano ka ba? Tama kaya itong gagawin ko. Bakit parang ayaw kong ituloy itong pamamahalam ko sa kanya? O ano? Tatayo ka lang ba dyan, ha? Halika muna dito sa loob para makapag-usap tayo kahit sandali lang. Nagmamadali kasi ako, Carla. Dahil may nag-imbita sa akin na kakanta ko sa kasal. Ha? Kakanta ka sa kasal? Oo, kakanta ko sa isang kasal. Huwag kang mag-alala. Pagkatapos kong kumanta ron, uuwi na ako dito sa atin. Ang sarap talaga ng simoy ng hangin dito sa inyo, no? Parang ayaw ko na yata bumalik sa Saudi. Kung sabihin ko ba sa'yo na huwag ka nang bumalik sa Saudi, pabayag ka? Anong ibig mong sabihin, Romel? Hanggat maaari sana eh. Ayaw ko nang lumayo ka sa akin. Ayaw ko nang mawala ka sa paningin ko. Lalo-lalo yung babaeng pinakamamahal ko. Betty, may magagalit ba kung dadalawin kita dito sa inyo? Abang andito pa ako sa Pilipinas. Pero kung ako yung tatanungin mo, gusto kong nandito ka lang sa Pilipinas pero hindi ako magiging sagabal sa pagtupad mo ng mga pangarap mo. Romel? Totoong sinasabi ko sa'yo, Betty. Ikaw ang gusto kong makasama sa habang buhay. Dahil napakaganda mo. Hindi ka ba naaawa doon sa nobya ng anak mo? Babae ka rin. Magiging masakit din sa'yo. Hindi ako ang pinag-uusapan dito, kundi ang magandang buhay na naghihintay sa anak mo. Anong magandang buhay ang sinasabi mo? Pakikialam na sa buhay ng anak mong ginagawa mo eh. Ay, napag-usapan na natin to, Apyong. Ayoko kay Carla. Gusto ko si Betty ang makakatuluyan ni Romel. Nariyan na pala ang anak mo eh. Ano po, Nay? Ano po, Tay? Kawan ka ng pong may kapalanak. Hayaan mo ang anak mo na magdesisyon. Tinuturuan ko ang anak mo para magkaroon siya ng magandang buhay. Nay, dahil Tay, kung huwag na ho kayong mag-away. Nakapag-desisyon na ho ako. Susundin ko kayo. Romel.
roses for you, Betty. Oh, Romel. Ikaw pala. Halika, pasok ka. Sige, maupo ka. Salamat, Betty. Mag-isa ka lang yata ngayon. Wala tayong inay mo't kapatid mo? Oo. Nagpasama si inay sa kapatid ko para makuha na ni inay ang kanyang pensyon. Ganun ba? Siya nga pala. Kamusta nga pala yung inaalok kong pag-ibig sa'yo? Nakapag-isip-isip ka naman. Betty, mahal kita. Unang pagkakita ko lamang sa'yo nabighani na ako sa'yo. Sana tanggapin mo yung alok ko na pag-ibig sa'yo. Mahal din kita, Romel. Pareho lamang ang damdamin natin sa isa't isa. Sana ay hindi ako nagkakamali sa pagtanggap ng alok mong pag-ibig, Romel. Pinasaya mo ako, Betty. Pinasaya mo ako. Pangako, ikaw lang babaeng mamahalin ko habang buhay. Pangalawang linggo na to, pero hindi pa rin dumarating si Romel. Dapat sana 2 araw lamang siya sa Maynila. Pero bakit mag-iisang linggo na, hindi pa siya pumupunta dito? Nakauwi na kaya siya dito sa barangay namin? O nasa Maynila pa rin hanggang ngayon? Pati tawag ko, hindi niya sinasagot. Bakit kaya? Anong nangyari kay Romel? Ano? Hindi ko na napuntahan si Carla. Siguradong magtataka na yun. Ang sabi ko kasi sa kanya, sandali lang ako sa Manila. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin ako nagpapakita sa kanya. Hindi naman pwedeng pupunta pa ako sa kanila dahil nobya ko lang si Betty. Lalabas na manluloko ako sa gagawin ko. Ganito na lang. Pupunta ako sa bahay nila. Ang problema, baka malaman ni Betty at magalit sa akin. Nakabiti na nga. Ikagaganda ng buhay ko Dahil may matatag itong pinagkakakitaan. Nagpapautang siya samantalang si Carla nagsisimula pa lamang na mag-ipon. Nagpapaaral pa ng kapatid samantalang si Betty may matatag ng trabaho ng mga kapatid niya. Kaya wala lang ibang mapaggagastusan kundi sarili niya. Nandito na pala ako sa bahay. Oh, Alia, daririto ka na pala. Saan ka ba galing? Huwag mong sabihin galing ka kina Carla. Hindi ho, Nay. Sige po, tutuloy na po ako sa kwarto ko. Ang ganda-ganda ng kapaligiran, ano? Sing ganda mo, Betty. Talaga? At teka, talaga bang wala ka pa rin nobya? Sa gandang lalaki mong yan, ay wala ka pa rin nobya? Para yatang hindi ako naniniwalang wala kang nobya Sabihin mo lang.
Hindi naman ako magagalit eh. Dahil sa gwapo mong yan, imposibleng walang nagkakagusto sa iyo. Tatapatin na kita. May nobya na nga ako, pero hindi siya yung tipong babae talaga na gusto kong pakasalan eh. Ha? Anong ibig mong sabihin? Alam mo kung tatanggapin mo yung ano ko sa iyong pag-ibig, pakakasalan na kita. Ano? Oo, Betty. Nasa hustong edad ka na rin. Ganoon din ako. Bakit pa natin patatagalin kung doon din naman ang patutunguhan? Hindi ba? Sa bagay, tama ka. May kasabihan nga na sa hinabahaba ng prosesyon ay sa simbahan din ang tuloy. Kaya bakit pa natin patatagalin? Kung sa pag-aasawa rin, mauuwi ito. Sige. Tinatanggap ko ang alok mong kasal. Talaga? Inalok mo na ng kasal si Betty at pumayag ka agad? Oo, inay. Nagandang lalaki sa akin kaya pumayag ka agad ng pakasal. Kung ganon, kailan kayo magpapakasal? Yun ang ating pag-uusapan, inay, sa araw ng ating pamamanihikan. Aba anak, huwag mong kalilimutan ang gown ko ha. Ay kailangang mamahalin ang ipapasok mo sa amin ng itay mo. Para naman hindi kami kahiyahiya sa kamag-anak nating dadalo. Inay, baka naman maubos yung ipon ko kung mamahaling gaw ng gusto ninyong isuot. Bakit? Sinabi ko na ba na ikaw ang gagastos? Siyempre, si Betty ang gagastos dahil siya ang maraming pera. Teka, asan na ba yung cellphone ko? At tatawagan ko na ang mga may kaya nating kamag-anak para maimbita natin sila. At tuloy hahanap na rin ako ng mayayamang magiging ninong at ninang ninyo. Ha? Inay, may kaya lamang ba na kamag-anak natin ang iimbita ninyo? Mga mayayaman na magiging ninong at ninang namin? Paano yung mahirap na mga kamag-anak natin? Yung may kaya lang ang iimbatahan natin sa kasal mo, anak. Dahil nasisiguro ko na malaki ang ibibigay sa iyo. At huwag mo nang problemahin pa ang mga kamag-anak natin mahihirap ang buhay dahil wala silang mairirigalo sa iyo. Makikikain lang sila. Nag-iisa ka lang. Magmula nang tayo'y di na nakita, nadama ko ang... 1 linggo nang hindi nagpapakita sa akin si Romel. Ni magparamdam sa cellphone. Hindi niya ako tinatawagan. Mula nang magpaalam siya na pumunta ng Maynila, hindi nag-text sa akin. Nababasa naman yung mga message ko sa kanya. Pero bakit hindi nagre-reply? Bakit kaya? Anak, Carla. Itay, kayo pala. Bakit wala kang imik dyan? May iniisip lang po ako. Magsabi ka nga sa akin ng totoo. May sinabi sa akin ng kapatid mo kagabi. Isang naman daw nila at magbabayad na naman ng tuition fee niya. Ganun po ba? Huwag kayong mag-alala, Itay. Natanggap ko na po ang unang sahod ko. Kaya ako na ang mamili ng kailangan natin sa bahay. Oo, anak. Unang sahod mo pa lang, sa halip na para sa sarili mo, inuuna mo yung dito sa bahay.
Siyempre naman ho, Itay. Bakit pa ako magtatrabaho kung hindi rin lang matutugunan ng pangangailangan dito sa bahay? Nagpapasalamat kami ng inay mo. At hindi ka nakakalimot. Kaya lang, hindi ka pa sana anak, may kumakatok. Sino kaya yan? May bisita ka bang darating? Wala ho, Itay. Baka si Romel na ho yan, Itay. Ako na lamang po ang magbubukas ng pintuan. Inay, si Celso ho, nasaan? Ay nako, ewan ko sa kanya. Baka nanliligaw na yon, kaya madalas na wala dito sa bahay. Nauuna ang panliligaw kaysa dito sa loob ng bahay? Sabi naman ninyo sa kanya na maglinis. Nakita ko nga siyang naglinis ng bahay kanina. Anong malinis? Tingnan nga ninyo itong ibabaw ng TV. Maalikabok pa. Anak, ako ang nagtrapo niyan. Kaya't wag mong sabihing maalikabok pa. Kayo ang naglinis, inay? Oo, o, tingnan mo nga ang linis-linis. Malinis ho ba ito? Oh, hayan, inay. Maitim. Ibig sabihin, marumi pa. Anak! Tinanggap na ni Bete ang kong kasal. Ibig sabihin, tuloy-tuloy na ang relasyon naming dalawa ni Bete. Pero, bakit parang hindi pa rin ako masaya? Nandito na pala ako sa bahay. Oh, anak. Naririto ka na pala. O ano, mamamanhi ka na ba tayo? Kayo? Talaga? Kailan mo gusto? Ewan ko ba yun eh. Bahala kayo. Oh, ano? Mamayang gabi na? Gusto mo? Mamayang gabi? Mamamanhikan tayo nang wala man lang dala kahit pagkain lang, inay. Hindi na problema yan. Pwede tayong mag-order sa mga restaurant na pwede na silang magluto para sa atin. Bahala na si Balai Turyang sa mga pagkain. Sige ho. Papasok muna ako sa kwarto ko, inay. O, tignan mo yan. Ikaw lang excited, samantalang anak mo ay walang sigla. Bakit ba kontra ka ng kontra sa ginagawa ko, ha? Dahil nga hindi biro yung pinapagawa mo sa anak mo. Buhay niya't kinabukasan ang nakasalala dyan. Wala namang sinasabi ang anak mo, ah. Payag naman siyang mag-asawa, ah. Tingnan mo nga, inalok na niya ng kasal si Betty. Ibig sabihin, gusto rin ng anak mo si Betty. Magandang gabi sa'yo, Carla. Ha? Flowers for you. Nag-isa ka lang.
Sino ang bisita ni Carla? Matutuloy nga kaya ang kasalang Romel at Betty? Mga giliw naming tagapakinig, sundan bukas ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito dito sa ating dulang. Luha! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrehal Narnola, Susan Malikden, Robert De Guzman, Jun Cabato, Emma Dalope, Andrea Solar, Ami Diaz, Jonathan Bravo, at si Oscar Ora. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert De Guzman, Willie Francisco. Sa panulat at direksyon, Eva Alcoriza. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines. Ang alaala nating di malilimutan, kay sarap ng ating suyuan. Lagi kong natatandaan, maligayang araw nating nagdaan.